Gamit ang glutinous rice flour ay makakagawa tayo ng ganitong kasarap na bibingka. Napakadali lang gawin at yung mga ingredients na gagamitin ay super basic lang. Kaya kung paano, panoodin tong video na to hanggang dulo. Dito sa ating mga bowl or lalagyan, ilalagay natin dito yung 4 na pirasong large eggs. Pagkatapos naman, sunod naman tayong maglalagay dito ng 1 can of 390 grams condensed milk. Pagkalagay naman ng condensed milk ay sunod naman natin itong hahaluin hanggang sa mag-well combine. Dapat nga dito ay halong-halo o hanggang sa wala na tayong mapansin na itlog. Pag nahalo na nga natin ito ng maayos gaya nito, stop muna sa paghahalo dahil sunod naman tayo maglalagay dito ng 1 1/2 cup na coconut milk or gata. Mas better nga sana kung yung fresh na gata na nabibili sa palengke. Next, ilagay na rin natin dito yung 1 1/2 cup na evaporated milk. At gagamitin tayo dito ng 1/2 cup na butter. Tinunaw ko lang pala ito at bukod nga sa butter, pwede rin tayong gumamit dito ng margarine. Pag nailagay na lahat ng dry ingredients, sunod naman natin itong hahaluin hanggang sa mag-well combine. Take note lang na gumamit din kayo ng mas malaking lalagyan. Wet ingredients pa nga lang ay umaapaw na talaga itong mixture. Kaya ayan, nilipat ko na nga lang sa ibang lalagyan. So, tapos na nga tayo sa wet ingredients. Sunod naman tayong maglalagay dito ng dry ingredients. Gagamit lang naman tayo dito ng 3 1/2 cup na glutinous rice flour. Pag nailagay na nga ito, ay sunod naman natin itong hahaluin. Hanggang sa makuha nga natin yung ganitong texture or consistency nitong ating mixture. And lastly, ilagay na rin natin itong pampaalsa na 1 tablespoon na baking powder. Ihuhuli nga natin itong ilagay upang hindi maapektuhan yung pag-alsa nitong bibingka habang niluluto natin ito mamaya. At kahit nga halo tayo ng halo dito ay hindi talaga maiiwasan na may buo-buo pa rin. Kaya ang gagawin na lang natin ay sasalain natin ito gamit ang strainer. Sasalain nga natin ito ng 2 beses. At pagkatapos naman natin itong salain, iset aside muna natin ito at i-rest for 30 minutes. At pagkaraan nga ng 30 minutes na pagre-rest, hahaluin ulit natin itong ating bibingka mixture. At ganito nga dapat yung tamang texture or consistency nito. So, ang next naman na gagawin natin ay sasali na rin natin ito dito sa ating mga gagamiting pan. Ang size naman itong pan na ginamit ko ay 9 by 9 inch. Saktong-sakto nga lang dito yung magagawa nating mixture. Pagkatapos magsalin at optional lamang pero mas better kung maglalagay tayo nitong ating toppings. Maglalagay lang naman tayo dito ng grated cheese. O pwede rin naman guys gumamit ng nakayod na nyog. At pagkalagay naman ng toppings ay isasalang na rin natin ito dito sa ating mga preheated oven. Lulutuin naman natin ito 180 degrees Celsius for 45 minutes. O hanggang sa mapansin nyo nga rin na nag-golden brown na yung top nito or ibabaw. Pagkaluto na nga at bago natin ito tikman, make sure na medyo mapalamig muna. Promise ko sa inyo na napakasarap nitong ating recipe. Kaya kung ako sa inyo guys, itry nyo na rin.